Now for your San Antonio Spurs! Welcome back sa akin channel mga ka-Spurs at mga ka-teammate. Ating pag-usapan kung ano na ang nangyari sa Spurs sa nakaraang mga games nito at ang prediction ko sa next 10 games ng Spurs. Bago natin ipagpatuloy yan ay kung fan ka ng Spurs, syempre, you're in the right place. Kaya mag-subscribe ka na sa akin channel at pakihit na din ang notification bell para una kang makakanood ng mga bago nating videos. Here we go! Sobrang overwhelming ang mga Spurs fans nang kumilos na ang organization para sa rebuilding ng team. Maraming nawala from last season at marami ring bagong player ang napunta sa San Antonio. Pero ang ideal game at ideal Spurs natin ay unti-unting binibigo ang ating mga pag-asa dahil hindi nakalalaro ang mga bagong player nito. Katulad na lamang ni Josh Primo na ang level ng paglalaro ay pang NBA na talaga at hindi na pang G-League. Ganon din ang 3-point personnel na si Joe Wieskamp. Aside sa mga rookie ay nagpapahinog pa from the bench si Jack Landell dahil sa hindi talaga ito pinapasok ni Coach Pop kahit na magkahigpitan ng laban. Tangi dyan ay hanggang ngayon ay injured pa din si Zach Collins kaya mananatiling out ang mamang ito. Probably makalaro na siya next year. Meron namang bago sa Spurs pero hindi pa din umuubra dahil sa kawalan ng help at maraming missing pieces sa rotation ng Spurs. Kaya maraming fans ang nagsabing nakatank mode ang Spurs this season para magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng malakas-lakas at skilled na player sa susunod na NBA draft. Pero para sa akin, kapag rookie ka sa Spurs, ay malamang sa malamang mapupunta ka ng Austin. Kaya nonsense talaga kung magtatank mode dito ang San Antonio Spurs ngayong season. Isa-isahin natin so far ang performance ng mga player ng Spurs at tukuyin na din natin ang strengths and weaknesses nila so far sa season na ito. First, Lonnie Walker IV. Nabibigyan naman na ng minutes at napapaboran na si Lonnie Walker. Kaya lang, inconsistent pa din at 50-50 ang trust ng mga fans dahil sa ipinapakita nito, lalo na kapag ang pag-uusapan ay decision making. Maganda sana kung off night sa L4 ay mag-a-adjust ito ng laro, maaaring sa depensa, rebounding, or facilitating sana. Next, Keldon Johnson. Mataas ang energy, aggressive, at nakakahawa ang spirit sa court. Pero humihina sa second half, lalo na sa fourth quarter. Kaya pansinin ninyo, may mga times na hindi na talaga ito halos ipasok sa endgame. Pero need natin ang batang ito. Kailangan lang na ma-maintain ang energy from start to finish. Derek White, slow start, pero kahit nasa dark age ang offense nito at struggling sa several games nila, ay nag-a-adjust naman sa depensa. Hindi isinusuko ni Coach Pop si D. White. Kumbaga, pinapainit niya pa ito hanggang sa magbaga. DeJounte Murray, maganda ang simula sa season na ito. Consistent, malaki ang na-improve mula sa mental aspects hanggang sa physical aspects. Effective leader at isa na sa mukha ng Spurs ngayon. Well, sana magtuloy-tuloy lang para dito kay DJ at mas ma-encourage pa niya ang team na maging competitive gaya niya. Bryn Forbes, still, killer shooter. Kailangan lang na madagdagan ng minuto at syempre, ng kumpiyansa. Nag-i-improve din ang depensa nito at mas tiwala ako sa shooting nito kesa kay Lonnie Walker. Josh Primo, another assassin sa tres, pero hindi gaanong pinaglalaro kahit alam ng coaching staff na may ibubuga ang batang ito. Pero mali natin, may magandang plano ang Spurs management para sa kanya. Drew Eubanks, so far, no further improvement at hindi maaaring asahan as backup center.
mababa ang percentage sa paint, at halos takot tumira, kaya kinakaya-kaya lang sa court. Para sa akin, ilagay muna si Drew sa third unit. Joey Scamp, tanggap naman natin na sa G-League muna ang batang ito. Pero someday, baka next season or next 2 seasons, maging tinik ng ibang mga teams ito. Doug McDermott, good start, spectacular performance, at swak sa sistema ng Spurs. Pero kailangan lang na maging consistent pa sa 3-point territory. Parang may pagka-Ginobili plus Marco Bellinelli ang mamang ito sa court. Inside and outside din ang laruan. Nakadalawang injury na si Doug McDermott so far sa season na ito, kung hindi ako nagkakamali. At isa pa ito sa problema, yung pagiging injury prone ni Mac Buckets. Devontae Cacok, ang laruan naman ni Cacok ay isa sa mga hinahanap ko sa Spurs, yung pagiging power player at astig sa ilalim. Sana ma-insert siya lagi sa San Antonio. Zach Collins, kung napanood nyo ang video natin about kay Zach Collins, ay talagang masasabi nyong malakas at halimaw talagang maglaro si Collins. Maasahan sa ilalim, maasahan sa depensa at sa opensa. Pero injury prone ang batang ito, at yan ang magiging hindrance niya sa mga game. Hopefully, maging healthy lagi si Collins. If ever, lalakas ang puwersa ng Spurs underneath the basket. Devin Vassell, ang isa sa deserving na maging first 5 dahil sa performance, stability, at mga self-assured shooting nito from the parking lot. Ito ang matinding Kawhi 2.0 na ginagawa at tinuhubog ng Spurs ngayon. Jakob Poeltl, so far this season, maganda ang performance as a legit center. Nagagampanan naman ang mga rebounding at pagiging rim protector nito. Kaya lang, kailangan pang i-improve o hasain ng husto ang shooting. Speaking of shooting, effective ang kanyang mga papa-shot or teardrop every game. Mas maganda pa sana kung pumupukol din si Jakob ng tres, katulad nila Nikola Jokic at Vucevic and others. Thaddeus Young, ang nag-iisang veteran sa Spurs, old but young sa kanyang performance na mala Boris Diaw ang laruan. Perfect as second unit sa 4 position. Ang gusto ko sa player na ito ay ang kanyang mga passing. Para sa akin, yun ang highlight or main dish niya sa laro. Okay din sa low positad at nakakascore din. Keita Bates-Diop, so far, nothing special. Tre Jones, legit point guard ng team, pero kulang lang talaga ng playing time para maipakita nito ang mga staggering performance sa court. Para sa akin, dapat mailagay sa second unit si Tre Jones at dagdagan pa ng minutes, dahil bukod sa inaantay natin talaga ang batang ito, ay para din ma-showcase niya ang kanyang talent para sa team. Jack Landale, na nagsisilbing secret weapon ng Spurs, na kahit magkahigpitan ay sinisikret lang talaga ni Coach Pop. Pero according sa mga highlights, performance at sa mga nakita natin, ay talagang maibubuga ang Australian center na ito. 4-6 ang Spurs sa last 10 games nila, at hindi biro ang mga tinalo nilang mga teams like Boston Celtics, Washington Wizards, Portland Trail Blazers at Sacramento Kings. Pag-usapan natin ang next 10 games ng San Antonio Spurs simula December 5 hanggang December 21. Una, Golden State Warriors sa December 5, 9:30 ng umaga, Philippine time. Mga ka-Spurs at mga ka-teammate, naglalaro sa first and second ang standing ng Warriors ngayon. Bukod dyan, ay nagwawala si Steph Curry ngayon sa liga sa pamamagitan ng kanyang umaalingaw-ngaw na performance. Matcha-challenge ng gusto ang Spurs dito dahil isa ang Warriors sa pinakamalalakas na team sa West ngayon. After ng GSW, haharapin muli ng Spurs ang Phoenix Suns for the second time, December 7, alas 10 ng umaga Philippine time. Last game against them, 4 points lang ang lamang ng Suns kontra Spurs. At talagang nakikipagbakbakan ng husto ang Silver and Black dito. Kung gusto nilang manalo sa Phoenix Suns, ay talagang dapat nilang ma-outscore si Devin Booker. Kahit si Booker lang, kayang-kaya na. Dapat ding alalahanin ng Spurs na pinatay sila nito last game sa mga triples nito. Sa December 8, 9:30 ng umaga Philippine time ay dadayo ang New York Knicks sa AT&T Center for the first time this season. Maganda-ganda ang kampanya ng Knicks at perfect na ang chemistry nila with Julius Randle at Derrick Rose. Hindi din basta-basta to, kaya dapat din nilang paghandaan ng Knicks. Pero tingin ko, kaya nila to.
Another playoff team ang haharapin ng Spurs sa December 10 at December 12, parehong 9:30 ng umaga Philippine time, ang Denver Nuggets. Ang isa sa susi para manalo ang Spurs dito ay walang iba kundi si Jakob Poeltl, kung paano niya didepensahan si The Joker. Dahil last game, dinurog ng Nuggets ang Spurs sa ilalim. Dikit lang din naman ang first meeting nila, 102-96. At feel kong kayang-kaya ng Spurs na talunin ang Denver sa second and third meeting nila. New Orleans Pelicans ang lalabanan ng Spurs December 13, alas 8 ng umaga Philippine time. At nakikita kong magandang ipang match-up dito kay Zion Williamson ay itong si Keldon Johnson. Confident ako na kayang-kaya to ng Spurs at 80% ang chance na manalo sila dito. Next is Charlotte Hornets sa December 16, 9:30 ng umaga Philippine time. Tingin ko, match lang din ang Spurs dito. Basta't pagtutuunan nila ng pansin si LaMelo Ball, maging si Terry Rozier, isa pa ay si Miles Bridges, na isa ring scorer at power player para sa Charlotte Hornets. Next na makakalaban nila ay ang powerhouse Utah Jazz. For the first time this season, haharapin ng Spurs si Rudy Gay. Feeling ko, matcha-challenge dito ang Spurs dahil napakaraming scorer at offensive-minded sa Jazz. Nandyan sila Mitchell, Gobert, Conley, Bogdanovic, Clarkson at Ingles na hindi maaaring bigyan ng bastang bantay lamang kundi dapat talagang tauhin. Sabi nga ng iba, asawahin sa court. For the second time, lalabanan ng Spurs ang Sacramento Kings December 20, 7 AM Philippine time. Tinalo nga ng Spurs ito sa unang meeting nila at kung ganoon pa din ang energy at intensity level ng San Antonio ay malamang sa malamang matalo ulit nila ito. Next ay ang Los Angeles Clippers December 21, 11:30 ng umaga Philippine time. Isa ring playoff team at one of the powerhouse team sa NBA ngayon. Hindi naglaro si Kawhi Leonard last time na magharap ito, pero tinambakan ng Clippers ang Spurs. Kaya matitest talaga ang Spurs dito kung gusto nilang maitumba si Paul George and the rest of the Clippers. So para sa akin, sa next 10 games ng Spurs ay 5-5 ang win and loss nila sa prediction ko. Kayo, ano ang prediction nyo sa next 10 games ng San Antonio Spurs? Isulat mo na yan sa ibaba ng comment section. That's all for today. Maraming salamat po and see you sa next episode.